Sabi dito in verse 11, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at napaupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon, anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Mildianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumainyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paano sila'y iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Mildianita. So, in 7 years, hinayaan ni Yahweh na sakupin ng Israelita ng mga Mildianita. So, naging alipin ang mga Israel that time. So, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Mildianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. So dahil narinig ng Panginoon ang panalangin ng mga Israel, pumili sa ang Panginoon ng simpleng tao, ng magkisig na lalaki, magiting na lalaki, at si Gideon ang kanyang pinili. Lagi nating isipin na ang Panginoon ay hindi po pipili sa physical na anyo, kundi sa puso. Nakita ng Panginoon na may puso si Gideon sa mga Israelita, kaya siya ang napili. Sumagot si Gideon, ngunit, Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sa tingin niya, siya yung pinakahamak, pinakamaliit. Binilittle niya yung sarili niya. Sabi, wala siyang kakayanan. Dito makikita natin yung pagiging humble ni Gideon. Yung humble ng puso niya. Lord, paano ako magtatagumpay? Bakit ako yung pinili? Kasi ako yung pinakahamak, ako yung pinakamahina kung tutuusin, Lord. Bakit po ako? Kinwestiyon agad ni Gideon ang Panginoon dito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita, matatalo mo ang mga Mildianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Imagine, kaya ni Gideon talunin sa pamagitan ni Yahweh.